yung kanyang susi. Ano problema, kaya ayaw nyo mandar. Kasi yung susi niya is ordinary na lang, wala na siyang chip. Kaya ganun. Ordinary, wala na siyang chip. Yung original meron siyang chip nandito sa gilid na daw, kaya ganun. Ayan sir, okay na, gumagana na ulit, maandar na siya. Pinalitan muna namin ng non-immobilizer na ECU. So ayan, ayun yung isa, original mo yung DEW. Ngayon okay na. So ang kailangan dito palitan is yung susi. Itong susi mo to, tsaka yung immobilizer sa loob dito sa ano, yan, para gumana. So yan, okay na.
immobilizer, bago na rin yung kanyang susi, at saka immobilizer antenna nasa loob. And then ayan, original na rin yung kanyang ECU na ano sa kanya, nagana. Wala na yung isa na pinang-testing. So ayan, may fault codes pa pero i-delete na lang natin. Yan natin malalaman kung ano pa yung naiiwan sa kanya, kung bakit siya nagkakaroon ng malfunction or low power. So ayan, na-delete na natin, naiiwan yung intake air volume. Ayan, meaning nag-overboost. So kung mapapansin mo dito, pag i-rev mo siya, sagad niya is 3,000 RPM lang. So yun yung ating aayusin ngayon. Yung kanyang live data, pasado siya sa mga parameters. So ayun, 5.11 bagsak na siya. So possible yung map sensor niya sira. Hindi man siya nalabas dyan, pero may possibility sira na siya, kaya ganyan. Battery, okay naman. Ito, fuel temperature, injection timing. So yung mga mahalagang okay naman lahat yung kanyang parameters except for the map sensor. Kung mapapansin mo, naka flat 5.11 lang siya. So defective na siya. Dapat yan nagbabago ng reading. Once na nag-accelerate ka, magkakaroon ng pagbabago. So yung injection pump mo, mali rin yung ibibigay na data dahil mali rin yung map sensor mo. So i-check natin yung map sensor, papalitan natin ng bago, original, saka natin ma-check kung ano yung tamang readings lahat niya. Pero possible yung map sensor sira na talaga. Ang good range niya is 1. Pag hindi ka naka-aircon, 1.7, 1.8, ganyan. Pag nag-aircon ka, 2.0, 1.9. So yun yung good range niya. Kaya ayan, hindi rin siya mag-accelerate ng todo. And then yung kanyang yung sensor sa ibabaw ng intercooler, kailangan din natin palitan. So yun yung possible na gagawin natin para maging good running condition na siya. Sir, ito papalitan natin ang original Nissan genuine parts. So ayan, yung original mo. Although ito original pa rin naman, pero baka hindi pa napalitan ever since. So, or Japan surplus na yung kinabit dyan, kaya ganyan. So palitan natin to. Sir, ito yung brand new original. Yan, original yan sir.
then ito yung luma mo. Yan. Okay. Start na natin. Napalitan natin yung map sensor and then yung boost sensor. Okay, start natin. Sir, nagbago na yung data niya nung napalitan natin. So 2.0 na siya. So, okay na siya, nagbabago na, nag-ano na siya. Check natin lahat. Yan na yung ano niya sir, reading. Palitan na natin yung ano, map sensor and boost sensor. So ito bago na. Then ito yung Japan Torque plug. Bago na. Sir, napalitan na natin yung ano, map sensor at saka yung boost sensor. Okay na siya. And yung lahat ng kanyang parameters okay na lahat. So yung injection timing niya good. Yung fuel temperature sensor niya, yung ano, okay. Accelerator position, good range rin. Okay na lahat, especially yung map sensor mo. So 1.9 or 2.0. And then once na nag-accelerate ka, magbabago rin siya. Very responsive na siya ngayon, no? Trend tayo kaya.